special guest natin ngayong araw na ito, marami siyang ikukuwento at marami siyang isi-share sa atin na dapat nating malaman lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa Paete, Laguna. Hello, hello po sa ating mga kababayan, ang ating mga OFW, ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang siyempre at ang ating mga anak. Isang magandang hapon po at samahan po ninyo ang inyong lingkod kasama ang ating special guest sa loob ng isang oras ngayong araw ng Thursday. I-welcome po natin, syempre, ang ating butihing punong bayan ng Paete, Laguna, si Mayor Boquet Cosico. Mayor Boquet, bumati ka po muna sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kababayan. Sa ating pong mga kababayan sa Paete, Laguna, muli narito po ang inyong lingkod at nasa Margo TV Philippines na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang hapon sa ating lahat at nawa tayo'y ligtas, masaya sa ating mga ginagawa sa mga oras na ito. Ayan, Mayor. Ano ba ito? Gigisahin ka ba uli natin? O siyempre, ngayong panahon na ito na eleksyon, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang panunungkulan mo sa bayan ng Paete, Laguna. Mayor, 2 taon at kalahati ka nang naglilingkod. Ayan, umpisa na agad tayo. Maharami tayo pag-uusapan. 2 taon at kalahati ka nang nanunungkulang bilang mayor ng Paete, Laguna. Pwede bang sabihin natin, kumusta na po ang bayan at ang inyong panunungkulan sa loob ng 2 taon at kalahati? Sa aking 2 taong panunungkulan at 2 taon at kalahating panunungkulan, nakita ko na ang ating bayan ay tunay na pinagpala. At talagang ito, lagi kong sinasabi sa tuwi-tuwi na ang mga nangyayari tagaganap dito sa ating minamahal na bayan ng Paite, hindi arok ng ating isipan. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit ito'y nangyayari sa ating bayan ng Paite. Sinong makapagsasabi na ang ating bayan ng Paite, nang ako'y umupo, ang ating budget lamang is only 128 million pesos. 128 million pesos. Sa ngayon, ang bayan ng Paite, sa 2 taon at kalahati ng ating panunungkulan, ang budget na natin is 180 million pesos. Wow, ang laki. Dito natin makikita yung pag-unlad ng ating bayan ng Paite. At talagang ito nga, ang karagdagan dito ay yung ating mga nahabol na lupa, di Caliraya Lumut Watershed, na ito ay 517 hectares. Na ang equivalent nito sa ating bayan ay almost 11.4 million pesos taon-taon. Napakatagal na panahon na ito ay hindi natin alam. Subalit napakabuti ng Diyos sa pagbibigay niya sa akin ng tanda at himala at nahabol natin ito at ipagkaloob sa atin ng pisang. Itatanong ko, Mayor, paano mo ito natuklasan? Paano mo ito naggawa ng paraan na mahabol natin yung lupa na yon? 2023 po nang magpunta sa akin ang Climate Change Commission sa pangunguna ni Secretary Borge. Okay. Nagpunta po sa aking tanggapan at ang sabi nga niya, Mayor, kami po ay magti-tree planting sa lupa ng National Power Corporation sa Alutay, Sitio Alutay. Sabi ko, pero po ba kaming lupa ang Paete, ang Paete, ang National Power diyan? Opo, Mayor, magpipresent po sa inyo ang National Power para po doon sa proyekto natin. So, yun ang napag-usapan namin. At nung magpresenta nga ang National Power Corporation sa akin, tinanong ko kung ilang hektarya ba itong nasasakupan ng National Power at ng Caliraya Lumut Watershed. At doon ko nalaman na sabi nila ay 333 hectares. 333. Oh, laki. So sabi ko, saan napupunta ang national wealth share niyan? Walang sumagot dito sa mga taga-National Power. So, ang ginawa ko po ay sumulat agad ako sa presidente ng National Power Corporation, si Mr. Ferdinand Rojas. At tinanong ko kung ilan talaga ang sukat at nag-reply naman po siya, binigyan po ako ng mapa at ng certification na ito pala ay 517 hectares. Lumaki pa. Oo. So nang matanggap ko po ito, daglian po akong sumulat sa Department of Budget and Management. Nagkaroon po ako ng query kay Secretary Amena Pangandaman. Ang sabi ko, saan po napupunta ang National Wealth Share ng Bayan ng Paite?
sa Caliraya Lumut Watershed sapagkat kami po pala may land area na nasasakupan. Oo. Dagli po siyang sumagot sa akin at coffee furnace ang National Power at ang sabi, please answer the queries of Mayor Ronald Cosico. Sumagot po sa akin ang National Power at ang sabi ng National Power na hindi na po sila ang nagko-compute ng National Wealth Share kundi ang PISAM. The Power Sector Asset Management Liabilities ng gobyerno. So, pinorward po ng National Power sa PISAM at ito namang PISAM, kinoordinate po sa akin at ang sabi nila, Mayor, kino-compute na po namin kung magkano magiging share ng bayan, which is October 2023. At nung December 2023, tumawag sa akin ng PISAM at ang sabi, Mayor, na-compute na po namin ang share ninyo at ito po ay nakakahalaga ng 11.4 million pesos. Wow! So, noong January 5, 2024, nakuha po namin yung 11.4, yung 8 million ang sa munisipyo at yung natitira ay yung share po ng 4 na barangay. Barangay 9, 1.3 million. Okay. Barangay Maytoong, 800,000, Barangay 5, 700,000. Ang pinakamaliit po ay Barangay 3, Ermita, 208,000. So, depende ho yun sa nasasakop na lupa ng barangay. Opo. Yung katulad na sa 9 ay 1.3. Dahil malaki po ang nasasakupang lupa ng Caliraya Lumut Watershed. Yun bang 1.3 million na yun, Mayor, meron pa kayong say kung saan naman napupunta yung binigay na pera dito? Kasi po ang cheque po ay mismong nakapangalan sa barangay. So sila po ang gumagawa kung ano ang gastusin, kung ano ang plano nila, pinaplano. Pero may mga guidelines po yan dapat na. Okay. Ibig ko sabihin ay hindi nyo kontrolado paano nila ito ginagastos. Opo, hindi po. Kasi po may sarili po silang gobyerno na sila ang sila ang nagpaplano kung anong gusto po nila. Ayun. Basta po related sa elektrisidad. Pero napakalaking bagay yung natuklasan ninyo at yung ambag na yung lupa, ilang hektarya? 517 hectares. Ganun pala. May ibig sabihin, hindi pala ganun kaliit ang bayan ng Paetay, Laguna. Opo. Nakakatuwa. No? Tapos yan nga, meron tayong pumapasok na pondo. Yes, opo. Malaking bagay yan, Mayor. Ngayon, Mayor, sabi nga doon sa 2 taon at kalahati mong paninilbihan bilang Mayor, ano yung masasabi mo na pinakatatak na masasabi nating nag-aangat sa iyo bilang punong bayan ng Paetay, Laguna? Ito nga po, unti-unti ko isinasaayos ang problema natin sa mga lupain. Yes, oo. Sapagkat nakakalungkot isipin hanggang ngayon po marami pa rin ang nagnanakaw ng lupa sa ating bayan ng Paite. Talagang doon natin makikita ng paunlad ng ating bayan. Pero nagpapasalamat po ako sa Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Loizaga na tumutulong sa ating bayan ng Paite. Nag-create po siya ng technical working group headed by Yusek Natos and Asek Michelle Go. Together with the DNR Regional Director Tamoria na talagang tinututukan po ang ating bayan ng Paite. Sapagkat, ayun nga po, katulad ng aking laging binabanggit, hinahabol ko itong 300 hektaryang public land na ito'y may pangalan ko sa Municipality of Paite. Na kung ito po'y makukuha natin, may papangalan sa bayan ng Paite, ito po ang ating pwedeng ipamigay sa ating mga kababayang walang sariling lupa. Ayun. Napakarami nating kababayang taga Paite na walang sariling lupa. Sabi ko nga, ayaw ko na sa bayan ng Paite magiging dayuhan sa ating sariling bayan. Aminin na natin na ang ating bayan ng Paite na nakikita na natin ang pag-unlad. Paunlad na po ang Paite, ang ating itaas ay nadidevelop na. Yes. Kaya ang lupa ay marami ang naghahangad. So ito po inaayos at pinoprotektahan ko po ito. Naayaw ko pong mawawalan ang ating mga kababayan dito. At ito nga po lagi kong hinihiling na sana'y mabigyan na ako ng authority ng Sangguniang Bayan para maayos ko po ito. Ibig sabihin ay nasa kamay ng Sangguniang Bayan ang desisyon. Opo. Kailangan ko po kasi ng authority sa kanila
para ito Okay. yung mai-apply ko in the name of Municipality of Paito. Ayun. So calling ang ating mga sangguniang bayan na sana makipagtulungan tayo sa proyektong ito ng ating mayor. Ngayon, sinasabi Mayor Boquet na ang tatak mo nga ay itong pagsasaayos ng mga lupa. Marami tayong mga kababayan na nasa abroad, nasa ibang bansa, o yung iba naman ay hindi na naaasikaso yung mga lupain na ang nangyayari, naibebenta ba o nakakamkam ng iba na hindi, yung bang hindi na mahabol, na kung minsan naman nagagawa ng paraan through you, nakukuha nila na ibabalik ito sa mga dating nagmamay-ari. Opo, katulad nga po ng lagi kong sinasabi na talagang nakakalungkot po, lalo yung mga taga-ibang bansa. Nagbabayad sila ng amilyar, yung pala hindi na kanila yung lupa. Pero ito po, talagang napakabuti po ng Diyos. Nakatagpo na kami ng isang contractor para dito sa tax mapping. Oh yeah, yung tax map. Itong tax mapping na ito, nagkataon lamang na yung pondo po na 2.5 million ng Laguna Wind Blue Circle ay nabalik doon sa kanilang, kasi napakatagal na 2023 pa po, hindi naman nagagamit. So, nakipag-ugnayan na po ako sa Blue Circle at ang sabi ko, nakatagpo na tayo ng contractor na in 6 months, matatapos yung tax mapping po sa kabundukan. So ang sabi po sa akin ng Blue Circle, Mayor, dadating po yung presidente ng Laguna Wind Blue Circle at muli po natin bubuksan yan at huwag po kayo mag-alala, muli pong ibabalik yon yung pondo na yon sapagkat may pondo naman po na 2 milyon ang ibinigay din ang ating gobernador Ramil Hernandez. Ito po yung nasa trust fund. Kaya nga lamang ay di ibibiding pa po ito at inabot pa tayo na election period. So kailangan po natin ay mauna itong 2.5 dahil ito po ay grant or CSR na bigay sa atin ng Laguna Wind Blue Circle para magawa na po natin. At ako'y natutuwa po sapagkat may mga initial na mga dokumento akong natanggap na lahat pala ng lupa sa ating kabundukan ay may lot number. So matutukoy na po natin talaga kung sino yung mga tunay na may-ari na maibabangga natin dito sa lot data computation at saka list of claimants. Yan ba yung sinasabing muhon? Opo. Yun po yung lot number ng lupa. Na yun mismo yung tunay na may-ari. Kasi ang nangyayari daw, nakakananakawan ng muhon. Paano natin yan mapipigilan? Ay, dito po sa tax mapping na ito, nakalagay po dyan. Pagka ito, binangga po natin doon sa lot data computation. Kasi yung lot data computation po, yun yung mismong sukat po. Yes, oo nga. Ng lupa. Kaso yung iba, naglilipat yata o pinalalawak nila yung kanilang ari-ariang lupa, naglalakad. Kaya hinuhukay at inililipat. Yan ang malaking problema natin. Dahil nga sa bayan ng Paete, Laguna, sabi nga sa liit ng ating bayan, gusto talaga magkaroon ng sari-sariling lupa. And speaking of mga kabahayan, Mayor, kapansin-pansin din yung pagdami ng mga kabahayan dito sa ating paang bundok na marami ang natatakot at naaalarma na kung ano man ang maging pwedeng epekto nitong napakaraming bahay na ito. Tama po. At talagang yan po yung lagi kong sinasabi na yan po ay danger zone. Yes. Maliwanag po yan. Yan po yung ng DENR ng Bureau of Geoscience na talagang yan po ay danger zone. Kaya ako po ay maigting lagi ang tagubilin sa ating engineering office na wag bisitahin ninyo, tingnan itong kung kukuha sila ng permit ng pagpapatayo ng bahay. Yes, oo. Ang problema ay ito laging mga katawiran ay mga barong-barong daw lamang pero kahit papaano ay bawal pa rin. Kaya nga po ito yung aking masidhing hangarin na ito ngang 300 hectares na ito ay maipangalan ko. Ako po yung natutuwa sapagkat tingnan po ninyo, itong Sitio Mabata, itong sa may sementeryo. Napakatagal na panahon na sila nakasiksik doon. Natagpuan ko po yung tunay na may-ari, si Mr. Samson. At ako'y nakipag-ugnayan, pumayag na po siya na bibilhin ng ating pamahalaang bayan yung lupa. At para maisaayos na natin yung ating mga kababayan po doon, pumayag na po siya ng 1.4 million, may pondo na po tayo,
At may dalawa pa po siyang lote dito sa may bandang baba, dito sa pagitan ng Kalayaan at Paite, na pwede pa rin nating paglipatan ng ating mga kababayang mga walang sariling lupa for the meantime dito sa lugar na ito. Kalahating ektarya po ito. Ayun. At ito po ay nakikipag-ugnayan ako. Kailangan ko rin ang authority ng Sangguniang Bayan dito sapagkat kailangan po nating maisaayos itong pagbili ng lupa. Ito kasi yung inaabangan na isa daw sa mga naging pangako mo noon na magkaroon ng pabahay ang ating mga kababayan na hikahos at wala ngang sariling tahanan. Pero ngayon, kailangan pa rin ng authority ng Sangguniang Bayan. Actually, yung pabahay po, totoo po yun. Yes. Napili po ang bayan ng Paite. Kung natatanda rin nyo, yung unang upo ko yung sa Disod. Napili ang Paite, ito pa nga magiging modelo. At ito nga po yung doon sa lupa na 3 hectares ni Ginoong Bertlina. Subalit nang magpunta ang Disod dito, sabi sa akin ng mga taga-Disod, Mayor. Anong Disod pala? Ito po yung Department of Human Settlement Urban Development. Kay Secretary ako sa na nung mga representative si Mayor, para po namang hindi ito para sa sa mga resettlement kasi ang ganda ng lugar at ang problema kasi dito ay high rise for fourth floor. Sabi ko parang hindi po advisable. Kasi ililipat natin yung mga kababayan, may mga farmers po diyan. Alam naman yung mga gamit nila, dadalhin nila sa fourth floor at 40 square meter lamang. Tapos, nakita ko pa yung ang kailangan ay magiging member ng Pag-ibig. Para may hulog na sabi ko, ay pwede po naming i-member lahat yan ng Pag-ibig one time. Ay papaano po yung monthly na yan? Iyon nga. Ay napaka-imposible na po. Kaya sa totoo lang po, hindi ko po itinuloy yun. Sabi ko, napaka-imposible po niya, baka maging sakit pa ng ulo natin at problema yan. So sabi ko, maghahanap po tayo ng iba pang agency na hindi ganyan ang schema na ibibigay sa atin. Pero nakikita ninyo, malaki pa yung chance ng pangako ninyo na magkaroon ng pabahay? Opo. Talaga po. Ito nga pong 300 hectares na ito, ang plano po natin dito, ang ating pamilya sa Paite, more or less po, mga 6,000 to 7,000 families. Pagpalagay na, mga kalahati ang walang sariling So, bigyan natin ng 100 to 200 square meters. Just imagine, meron ka ng maliit na bahay, meron ka pa maliit na bakuran na kahit pa paano yung mapagtataniman doon sa ating At ito po yung lagi kong sinasabi, pagka nag-ooperate na itong mga windmill, aminin po natin na aakyat na ang mga tao sa kabundukan. Yes nga. Kasi dikit-dikit na tayo dito sa ating bayan, ultimong utot na nga ng kalapit bahay ay naririnig at naaamoy. Ay huwag na nating intayin na maamoy pa natin yung utot. Speaking of windmill, ito ba marami kasi nagiging parang kumukontra na yan nga daw, lumalala at talagang ang dumi-dumi ng ating ilog. Hindi ko lang masabi, ito ba proyekto ni Mayor? Diba? Meron itong proyektong pang-nasyonal. Kaya hindi ito desisyon ng Mayor. Maliwanag po yan. Hindi po, wala pong kapangyarihan ng punong bayan na siya mga mag-desisyon. Yan po ay dumaan sa tamang proseso. Nagbigay po sila sa akin ng proposal at ng aking mabasa, ipinorward ko po ito sa Sangguniang Bayan. Ayan. At ang Sangguniang Bayan naman po, ni-review yan at sila'y nag-public hearing dyan. During the public hearing po, wala namang tumutol. So, ibig sabihin, okay. Okay po. Kasama po dyan ang DENR, ang Department of Energy, ang DILG. Lahat po karamihan ng national government agency katuwang po dyan para talagang maisiguro na dumaan sa proseso. Ayun. So ito po tama po. Nagkakaroon tayo ngayon ng problema sa ating kailugan. Pero ito po ang lagi kong sinasabi. Noong bang ginagawa ang hydropower plant? Yes. Ano po ba ang kulay ng ating Laguna Lake? Tsokolate. Hindi po ba tsokolate? Nang matapos po ang hydropower, yung po ba ay
talagang nagtsokolate pa rin. Hindi na po. Oo. For every project po talaga, nagkakaroon po kasi ng movement ang lupa. Oo. At ito po ay naitanong ko rin sa mayor ng Pinilya. Laging kinukumpara ang Pinilya at Paite. Kaya raw nagbabaha sa Pinilya ay dahil sa windmill. Ang sabi po sa akin ni Mayor Dan Masinsin, hindi po totoo, Mayor, yan. Kaya po nagbabaha sa amin sa Pinilya ay dahil sa dami ng subdivision na ginagawa. Ayun pa. Makikita po natin doon sa pagpasok ng Pililya, mga 6 na subdivision. Bukod pa yung mga low-cost housing nila. Sabi niya, yaan po talaga, Mayor, ang nagiging sanhi ng baha dito sa amin sa Pililya. Ngayon, sabi ko, bakit naman inyong wala akong magagawa dahil inaprobahan niya ng Sangguniang Bayan, yung mga conversion na yan. So, ako'y pumirma lamang dyan. At yan naman ay talagang inaprobahan nila. So, hindi po windmill ang dahilan. So, maliwanag na yung mga subdivision. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga taga-Paite, alagaan po natin yung mga lupa sa kabundukan at tinatarget na rin po tayo ng land developer. Yan nga pong humarap ang target nga para nga daw Hollywood overlooking Laguna Lake. Nabalitaan ko yan, Mayor. Yes, talaga po. Pag nangyari yan, parang hindi yata appropriate o hindi bagay na gawin niya sa ating bayan dahil una, ang liit-liit ng ating bayan. Tama po. At saka yan po ay, no, ako magpunta ng Baguio. Nag-seminar po ako doon ng Mayor for Good Governance. Mismong kausap ko po si Mayor Benji Magalong. Sabi ko, Mayor, nasaan na itong mga pine trees? Bakit puro bahay na ito? Sabi niya, Mayor, nang ako po'y maupong mayor, ay nabili na po yan ng mga land developer. Wala na po akong magawa dyan. Kaya ngayon, ang akin pong ginagawa ay yung protektahan ko na lamang yung tubig pagka umuulan. So talagang masakit po sa ulo yan. Nakakalungkot po isipin ng Baguio. Totoo yan, Mayor. Nung napasyal nga tayo sa Baguio, punong-puno na ng kabahayan. At sana wag mangyari yan sa ating yan bundok. Po talaga hindi dapat natin payagan. Pero sana magkaroon ng makontrol din natin, Mayor, yung pagpapatayo nga ng mga bahay dito kahit na sila yung mga squatters. Sana. Yes, totoo po yun. At talagang yan nga po ay lagi ko sinasabi sa mga kapitan. Kasi sila ang nakakaalam po dyan Sabi ko, pagbawalan ninyo. Kasi every time na may bagyo, sila ang unang-una nating ini-evacuate. Wag na nating mapunta pa tayo sa may mga madidisgrasya. Kaya nga danger zone. Correct. Mayor. Ngayon naman, Mayor, pag-usapan natin, kasi kung ako ay taga Paete, Laguna, nababasa ko minsan yung mga post at mga puna, mga paninira din, na sinasabihan ka na pulpul. What is the meaning of pulpul? Siyempre pagka yung mga kandidato negative yan, di ba? Negative po yan, yung mga bulok, parang gano'n. Pero ang lahat pong yan ay binabaliwala ko. Sapagkat makapagpapatunay naman sa aking panunungkulan. Lagi ko pong, kaya pikon na pikon sa akin, hindi ko pinapatulan po. Sabi ko, may pulpul baga. Sa kauna-unahang pagkakataon ang bayan ng Paite binigyan ng award ng Commission on Audit Unmodified Opinion for transparency, accountability, and good governance. Ngayon lamang naka-receive ang bayan ng Paite. Pulpul baga o bulok si Mayor Bokwet sa competitive index ng Department of Trade and Industry out of 654 fourth and third class municipality ang bayan ng Paite, number 43 na. Iyan po ba? Tapos, for the past 3 years, ang aking panunungkulan sa tulong ng Diyos at ng ating mga department head, ang bayan ng Paite, Seal of Good Local Governance, SGLG awardee po tayo taon-taon. Ano po ito? Ito po yung pagpapatunay na yung ating transparency. At ito po, ang ating binibiling mga sasakyan, wala po tayong second hand. Lahat po'y brand new ang ating mga binibiling sasakyan dahil nga open po ang bidding. Ito po'y pinakikita natin na talaga ang ating panunungkulan ay very transparent ang ating pong panunungkulan. Kaya yan po'y binabaliwala ko. Sabi ko, bahala kayo. At ang sinasabi pa nga po sa akin, masyado ko daw kinakredit, inaangking ko daw yung Kaliraya Lumut Watershed, ay sila daw ay alam na nila yun noong 2019 pa. Sabi ko, ay alam na pala ninyo, bakit wala kayong hakbang na ginawa?
Oo nga Hindi ko naman. po kinikredit, grabe ito. Oo nga naman, eh. Itrinabaho ko po ito at ito po sa tulong ng Diyos. Siya po ang Mm. nagbibigay sa akin ng talino para maunawaan ko ang dapat kong gawin. Oo nga, at saka marami ang nag-aabang do'n sa mga proyekto pang ipinangako mo. Ano pa yung mga balak mo sa bayan ng Paete, Laguna? Katulad po na yung patubig. Yan. Ayan. Nakakatuwa naman po at may mga barangay na tayo katulad dito sa Bagong Bayan, 5, 6 na napaganda na po natin ang tubig. Yes, oo. At talagang yan po ay at nakikita naman natin pagka may namimirwisyo pa rin sa mga barangay 4, ganun din po. Nakita ko na rin po yung problema dun sa barangay 4, dun sa Bantayog. Yun ay talagang, yan ay sabi ko nga doon kay engineer na darating ang panahon talagang yan ay maiiga. Nakadependent lang kasi sa tusok noong tubig po na ayan, nagkakaroon na nga po ng problema. Sabi ko, kahit yung po pinaghahandaan na namin, itong sa Barangay 9 at saka sa Barangay 1, meron na po kaming solusyon din gagawin yan at na-bidding na po namin. At yung sa Barangay 9, yung donasyon po ng Asian Ayala, nagkataon na yung binutas po doon, biglang nagkaamoy yung tubig. Oh. So sabi ko ba, hindi ako papayag yan. Mag-back jump kayo at ulitin ninyo yung laliman pa ninyo para mapakinabangan ng. So ang Asian naman po, ang Ayala naman po, sige po Mayor at amin pong gagawa ng paraan. So yun po kaya hindi namin naituloy pa yung doon sa may dulo ng Barangay 9 dito sa may highway. Supposed to be dapat ang target ko po dyan before Christmas eh. Okay. Pero yung nga po, nagka-problema po tayo doon sa amoy ng tubig kaya hindi ko po muna. Ngayon, pag nagawa po yun, itutuloy po. Doon naman sa Barangay 1, magbubutas na po tayo doon ng isang deep well para mabigyan po natin. Nasa dulo na po kasi. Kaya yung nanggagaling bundok na tubig ay hindi na umahayod. Sa dami na po ng tao. Pero wag po kayong mag-alala. Yun nga po, napag-usapan namin ng mga investors ito na yung po kasing Tubog Falls. Yes. Napakaganda po ng tubig. Talaga. Napakalinaw. Wow. Ito po ay nang makausap ko na itong mga investor, sabi ko, pwede bang ito ang pagtulungan ninyo, magkaroon kayo ng consortium na ito ang magiging CSR ninyo. Gagawa kayo ng isang malaking reservoir. Doon sa itaas ng bundok, ibababa natin sa bayan. Gravity po yan. Yes. Kaya wala na tayong magiging problema sa tubig. At amenable naman po itong mga kumpanya at ang sabi nga ng Santa Clara, Mayor, marami na po kaming proyekto dyan. Cool po kami dyan. Cool po kami dyan sa inyong proyekto na yan. Yan bang tubig na yan, Mayor, pwedeng inumin? Yes. Napakalinaw po nitong Tubog Falls na ito. Talagang crystal spring. Yes, crystal pristine water. Wow. Talaga po, sa po yan, sa bundok, Tubog Falls ang tawag po. Nang marating ko nga po ito, sabi ko, may paraiso pa pala meron sa pala, oo. At ganun natutuklasan mo, yes, Ang dami mo natutuklasan. May nagtanong sa atin dito sa sa nanonood sa atin. Doon sa iyong plano na pagpapabahay ng libre, paano daw ba mapapasama dito at paano mapapasama sila doon sa libreng pabahay? Katulad po yan, siyempre, dadaan din sa Sangguniang Bayan, silang gagawa ng guidelines. Siyempre, ano ba ang mga guidelines, ano ba ang mga katangian na pwedeng makasali dito? Siyempre, poorest of the poor, ano ba ang may mga qualification na ano po. So, yan po ipinauubaya ko sa Sangguniang Bayan na sila ang gagawa ng guidelines niyan. Ang sa akin po, tinatrabaho ko na makuha, mabili itong mga lupang ito at maipamigay hindi po totally ipamigay. Magkakaroon din sila ng sweat equity. For example po dito, halimbawa, 500 pesos a month. Yes, oo. Kayang-kaya na nila yun para naman may babalik sa munisipyo, para naman panibagong proyekto pa rin ang magagawa po. Ngayon naman, tungo tayo sa kalinisan daw sa Paete, Laguna. Marami ang nagsasabi na medyo hindi malinis ang ating bayang Paete, Laguna. Kung titingnan po ninyo ang ating bayan, ay selective ang dumi. May mga barangay na marumi. At yun, lagi kong sinasabi sa mga kapitan. Napakaliwanag sa Republic Act 9003. Kayo,
ang may kapangyarihan, kayo ang magpapatupad ng kalinisan sa inyong mga barangay. Ang bawat barangay, according to Republic Act 9003, kinakailangang mayroong MRF, Material Recovery Facilities. Dito kayo maghihiwa-hiwalay. Only the residual, yun ang pananagutan ng munisipyo at ito nga yung ating dinadala sa landfill. Yung po ang ating pananagutan dyan. Kasi merong kanya-kanya sistema ang barangay na nangongolekta din ng basura. Merong ang bayaran lingguhan? Lingguhan, buwanan, oo. Ito ba ay ordinansa ng munisipyo? O? May ordinansa ng munisipyo at depende rin po sa barangay. Sila po ang nagbibigay ng iskema riyan sa mga Kasi mayroong panahon nga na hindi nangongolekta. Bakit hindi nangongolekta? Dahil daw hindi pa nakakabayad. Ay meron pa raw po nga pinaprivatize naman. Yun na nga. Sabi ka ba, nasa sa inyo yan. Basta ang mahalaga ay ating magawa yung kalinisan ng ating barangay. Nakita ko, Mayor, yung ginagawang proyekto dito sa may tapat ng tagiliran ng ilog sa may munisipyo. Ito ba ay para kanino? Yung mga gagawin ba yung store, tindahan? Opo. Yan po yung ating one town, one product na ating ginawa sapagkat yung may dalawang stall po doon na malaki na yun ay mga produkto ng bayan ng Paite ating ilalagay. Para may showcase naman tayo sa ating mga bisita. Tapos yung yung maliliit po ay sa mga kakanin na yun yung dating nakapwesto doon sa tagiliran sa may patio. Sa may patio na noon ay temporary lamang, naging permanent, nagkaroon pa nga ng usapin na hindi po, napakalinaw po ng ating usapan dyan na hindi temporary po yan. Tsaka naging marumi nga yung lugar. Naging marumi nga yung lugar. At nagiging tambayan ng mga batang hamog ba ang tawag doon? Oo, nakatambay sila doon. Minsan lumuwas nga ako ng madaling araw. May mga bata doon nakatambay. So, dapat talaga alisin. Ngayon, sino naman ang magmamay-ari noong mga stall na to? Yan po ay ng BPLO ng ating pong sa Business Permit and Licensing Office. Sila po ang magmamanage niyan. Katulad ng pagmamanage ng ating palengke. Sila po ang in-charge diyan. Ayun. So, para may bidding ba yan? Hindi ko po alam ang gagawin ng kasi may mga trial pa na kasi guidelines pa rin po ng Sangguniang Bayan yan. Okay. Lahat po talaga Speaking of Sangguniang Bayan, napakalaki pala ng kanilang papel. Yes, totoo po. Oo, pero sa nakikita natin, minsan nagkakaroon kayo ng problema, nabibinbin ang mga proyekto. Ano po ba ang bakit kaya ano ang dahilan dito, Mayor? Ako po ay talagang nalulungkot sapagkat bago kami umupo, nag-usap kami. Magkakaibang partido po Yes. Sabi ko, upuan natin ito. Ang problema natin sa bayan ay hindi natin alam kung malaki o maliit. Pero ako nakikiusap sa inyo, magkaisa tayo para sa kaunlaran ng ating bayan. Tama. Ako po'y natutuwa. Kaya nga nagkaroon ng executive legislative agenda. Yes. This is the 3 years agenda na susundin at tututukan natin. Ito po. Ay wala, nalulungkot po ako kasi tumagal lamang ng mga 1 taon at nagkaroon na ng At ayan nga, katulad nga, sa yung share kasi natin sa national wealth. Meron dyan for livelihood. Okay. For livelihood, pero kailangan ay nakabatay sa elektrisidad. Opo. So, nagpulong ang Local Development Council na ito binubuo ng mga kapitan at NGOs representative. Ako ang chairman. Napagkaisahan namin na yung 4 na milyon ay ating itulong sa mga taga-palengke bilang electric subsidy. Saan po galing itong 4 na milyon? Ay dito po sa PISAM, yung ating share. Yes, okay. Sabi ko, kasi naman, ang mga taga-palengke ay nagbabayad ng buwis. Yes. Business permit, umuupa sa ating pamahalang bayan. Pero hindi man lang tayo nakapagbibigay ng parang tulong puhunan o tulong pinansyal. Kinonsulta ko po dito ang Commission on Audit. Ang sabi sa akin ng Commission on Audit,
Mayor, basta po may kinalaman sa kuryente at ang magiging basis ay electric bill, Yes. ay pwede po kayong magbigay. Oh. So gumawa kami ng eskema, 5,000 ang bawat isa. So 800, ito po ay market vendors, online sellers, ambulant vendors, yung mga maliliit na tinda. Yes. So, inaprubahan po ito noong nakaraang taon, December 17, 2024. Tandang-tanda mo pa. Yes. So, ang nakakalungkot dito, December 17, ilang araw na lamang at magsasara na ang libro ng ating munisipyo ng pamahalaang bayan, ay hindi na po kakayanin yung pamimigay. Kasi may mga bonus, may mga ano pa. So sa madalit salita, lumipas ang 2024 at nagpunta ng 2025. Muli akong sumulat sa kanila. Kasi kailangan ng panibago po eh. Ganyan po ang respeto ko sa Sangguniang Bayan. Yes, Sapagkat ako'y naniniwala na dapat ang Sangguniang Bayan at ang executive ay may tuwirang ugnayan. Without the approval by the Sangguniang Bayan, hindi mai-implementa ng punong bayan. Aba, nagtataka po ako. Hindi tinatangko, hindi. Hanggang sa ayaw na nila. At noon lang nakaraang linggo, ay nagpatawag nga sila ng pulong at inimbita itong taga-palengke at ako ay nagpunta roon. Kasama ko yung mga kapitan at nagpaliwanag ako. Ay ang gusto nila ay ibigay daw sa lahat ng mga taga-Paite. Yung sabi ko, maganda ang layunin ninyo, pero kung titingnan natin, magkano lamang ang magiging pakinabang? Yes, Computation nila ay tigto 200 pesos. Naku. Ito po ba'y makatutulong sa Palagay hindi. At tinanong ko din ang mga apat na bayan. Kalayaan, Lumban, Kabinti, and Pagsang. Aba, mayor, hindi po ganun ang aming ginagawa dyan. Yan po inilalagay namin nga as income eh. Mabuti nga kayo po, ganyan ang nasa isip ninyo. So, ako'y nagtataka. Ayaw na nilang aprubahan. Kailangan daw magkaroon ng memorandum of agreement sa PLECO na gano'n para magkaroon ng discount. Sabi ko, hindi papasok ang PLECO sa sa pamahalang bayan without the enabling law na national law na pagbabatayan. Kailangan po yung enabling law dyan. Sabi ko, sige, na tayo. Gumawa kayo ng batas kung gusto niyo, pero itong 4 na milyon, ipamahagi na muna natin. Dahil nagawa na ninyo Naprubahan na ninyo Alam na nung mga tao na sila may tatanggapin Tapos ayaw ninyo, ano yan, laban bawi? Ay parang ayaw. Paikot-ikot, pabalik-balik. Hindi daw nila alam na sabi ko, ipinakita ko. Ito yung committee report. May mga sinasabi kayo dito, permado kayo dito. Anong sasabihin ninyong hindi ninyo alam? Ayun na. Kayo mismo ang nag-committee report nito. Hindi nga ako kasama riyan. May perma kayo. Ano ngayon ang inyong idadahilan? So anong ending? Ay yun po sabi ko, bago ako umalis kasi may bisita po ako doon, sabi ko, ito lamang po bago po ako umalis mga sanggunian. Ang tanong ko lamang po sa inyo, aaprubahan po ba ninyo ito o hindi? Yan lamang po ang iiwang kong tanong sa inyo at may nag-iintay lamang po sa aking bisita. Abay, lumabas ay ako daw ay bastos. Hindi daw ako imbitado, ay bigla akong gate crasher at bigla daw, hindi na raw inimbita, ay bigla pa akong umalis. Sabi nga ba, hindi po totoo, may imbitasyon po yan sila sa akin. At ako po'y kaya umalis at ako po'y magalang na nagpaalam at sinabi ko po, Tagapangulo, Konsehal Lorena, ako po'y may nag-iintay lang. Kaya ako po'y magpapaalam. Ay, ako po'y nalulungkot talaga. Nakakalungkot nga pagka ganyan ng attitude ng ating mga kasamahan na nanulungkulan at umaasa sa ating bayan. May nagtanong dito, Mayor, wala po kaming tubig dito sa Balanda Street. Wala po simula umaga, alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng 12 p.m. Nakakapuyat po.
Yan po talaga Sa ang yang Balandra. sa Balandra Street sa Barangay 9. Totoo po yan. Talagang yan po yung problema na namin dyan. Kaya nga yung po ang aming gagawin dito sa may Central School, kasi yun ang immediate po naming solusyon ay magbubutas po kami. Okay. Na yun po ang aming tutulong diyan para po magkaroon sila ng tubig dyan sa Balanda Street. Masuportahan po sila na madagdagan ang tubig. Ayun. O, so yun, ang sagot ni Mayor sa Balandra Street, inaayos pa rin. Ngayon, balik ulit tayo sa iyong, nalalapit na ang election, Mayor. Sabi nga natin, meron ka pang natitirang ilang taon? Wala na po taon. Wala na taon. Ito na nga pala, buwan na lang. What if, ito yung tanong, what if, isang tanong, pagka ikaw ay nagwagi, ano yung iyong mga balak pa at pinaplano? And what if, pag ikaw ay hindi nagwagi, ano ang iyong haharapin? Po. Oo nga. At hindi ko po akalain ganito kalaki ang problema ng ating bayan. Sa totoo lang po, just imagine, 3 krus, talo pala tayo sa expropriation. 2019, talo pala tayo. What do you mean talo? Talo po tayo sa korte. Okay. Ang nakakalungkot lang po dito, ang pagkatalo natin ay kapabayaan. Kasi hindi uma-attend ang representative ng LGU during hearing. Okay. Kaya nagdesisyon ng korte na i-dismiss yung expropriation procedure na kami ang nag-file nito during the time of Mayor Cadayona. May katagalan. Sinambut na hindi uma-attend. Kaya ang naging decision for lack of interest on the part of the local government unit. Ang nakakalungkot, tayo na nga ang nag-expropriate. Ay ganun pa for lack of interest. Ay di ba dapat tayo magiging masigasin? So, hindi po ako makapag-motion for reconsideration dito dahil 2019 pa po ito na-dismiss. 2022 nang ako'y umupo, lampas na po doon sa prescriptive period para mag-MR, motion for reconsideration. So ako po ay nakikipag-usap doon sa pamilya na sana ma-reconsider na ma-expropriate uli namin. Ang sabi nila, ang makikipag-usap sa akin ay parang yung kalahati na lang ang idodonasyon. At yung kalahati ay kanila. Pero ang problema po dito, may nakatayo ng mga istruktura. Bakit po? Kaya yan ay pinatayuan namin ng istruktura nung panahon namin ni Mayor Cadayona. Kasi na may pondo nang galing sa Philippine Tourism Authority during the time of Dean Barbers. Ako po ang konsyal noon Ako po ang humingi noon. Kaya may mga istruktura po doon. Sa kasaysayan ng expropriation procedure sa ating bansang Pilipinas, walang natatalong gobyerno. Ay kasama ang paite sa kasaysayan, natalo. Yun. For lack of interest ng ay napakarami po niyan. Yung PLDT. Bago ako'y makaupo September 2022, may subpoena na dumating sa akin. Ako'y nagpunta sa husgado, kasama ko ang department head at kasama ko ang ating abogado. Yung po pala, ay hindi rin uma-attend, ay expropriation. Ngayon, yung abogado ng PLDT, ay, sabi nila, hindi, babawiin na po namin. Siya namin dadalhin yung police at saka yung fire. Ay nakalagay na doon. So, kagulo kami. Mabuti na lamang, nung araw na yon, decision supposed to be no judge. Absent yung judge. So nagkaroon kami ng settlement agreement between the lawyer of PLDT and between my ninong Judge Morgan. Nagkaroon kami ng settlement agreement na pwede po ba kami motion po. Nagkasundo po kami. Ngayon, pumayag ang PLDT pero pinagmumulta po tayo ng 1 milyon. Wow. Sabi ko doon sa abogado, attorney, ako may bagong mayor lamang, hindi ko po alam yan. Saan po namin kukunin? So sabi po nito, Mayor, sumulat po kayo kay Mr. Manny Pangilinan, the president of PLDT, at baka naman po. So, our lawyer, Judge Morgan, sumulat.
salamat sa Diyos. Winave ni PLDT yung interest. So, nahabol na po natin ito at awat ng Diyos, nakapangalan na po ngayon sa municipality. Wow. Na in the name of municipality, tapos na po yung problema. Ang dami ko pong problemang inaayos talaga yung ating lupa sa landfill, yung karsada. Ayan pa, oo. Yung po pala mayroong may-ari, yung karsada. Ay napasimento ng munisipyo. Wow. Ay may titulo po yung may-ari. Sabi nung may-ari, Mayor, paano po ito? Sabi, alin? 500 square meter po napasimento. Karsada. Ayun, hindi sabi ko, sige po, pag-aaralan po natin at kung ano po ating settlement agreement. Kaya po, lupa pa rin. Yun ang naging tatak mo, Mayor, yung mga lupain talagang inaayos mo ngayon para mabalik at maayos ang mga titulo at ang mga nagmamay-ari. Ito isa pang follow-up na tanong do sa Balandra Street. Kailan po kaya yung sinasabing solusyon? Yun na nga po, magbubutas po tayo sa Paiti Central School. Magbubutas. Na magkakaroon po tayo ng sariling deposito. Ayun. Tapos yung aking what if na tanong pa din, yun nga sabi mo pagka ikaw ay nagwagi at nanalo yung mga proyektong naka-line up pa. And what if naman kung hindi ka naman magwagi ngayong election? Ako po ay 62 years old na. Batang-bata pa. Ako po siguro mag-aalaga na lang ng apo. At ako po ay nag-aapo na. At siguro sabihin ng Diyos ay siguro kung ako ay hindi na pinatutuloy ng Diyos ay siguro yun ang aking magiging trabaho. At kung ano man, ako naman po ay yung laging nakukuha ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagiging consultant dahil sa... At ito naman yung ating yung mga katim ninyo sa Kapit Bisig. Nagkaisang bisig. Nagkaisang bisig, oo. Na marami ang nagsasabi na kung ba saan yung mga hinog na at mga nasa maayos na na pagkatao o di kaya maayos na paninindigan, matured na. Sabi nga walang itatapon. Kaya abangan natin yung ating darating na eleksyon kung ano ang ating mga magiging kapalaran sa susunod na eleksyon. Ako nga po ay nalulungkot at sabi nga yung may mga picture po kasi kaming mga naging konsehal, naging kami raw ay nilalagyan ng X yung mga senior citizen. At wala na raw kami. Sabi ko, hindi sa edad natin nakikita ang ating kakayahan. Ang kakayahan. Doon natin makikita, ano ba ang naiambag mo sa ating minamahal na bayan? Sabi ko, ako tumatak sa akin. Bilang ako ang author ng Carbon Capital of the Philippines, nung ako'y konsehal. At saka yung mga infrastruktura sa ating bayan, bilang ako'y chairman ng Committee on Public Works ni Mayor Cadayanan, hindi matatawaran yan dahil sa ating pakikipag-ugnayan sa DPWH. So, yun ang ating nakikitang. Yun ang dapat nating may pagmalaki na may masasabi tayo na nagawa. May ginagawa. Nang tayo ay manungkulan. Ayan, tama ka dyan. Naku, ang bilis ng ating oras. Parang kulang na kulang pa ang ating talakayan. At ang dami nyo pang gusto pang iparating at ipabatid sa atin. Ngayon ito, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makapagbigay pa ng mensahe para sa ating bayan at sa atin na rin mga kaanak, pamilya, at syempre sa ating mga kababayan sa Paete, Laguna. Ako po ay nakikiusap sa ating mga kababayan. Una sa lahat ay sa Diyos, patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong magkaisa. Sapagkat ito pong nangyayari sa bayan ng Paite, kakaiba po ito. Kinaiinggitan ang bayan ng Paite. Ito nga lamang ating pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers, yung ating magiging trabaho sa Slovenia, Croatia, Finland, Hungary. Ito po'y biyaya ito ng Diyos. Tandaan po ninyo ito. Sabi ko nga sa mga kabataan, ngayon ay mangingibang bansa kayo pero mag-ipon kayo ng pera. Para pag uwi ninyo, ang ating bayan ay maunlad. Pwede kayong magnegosyo, magpirme na kayo dito sa bayan ng Paite dahil magiging tourist destination. Hindi lamang bola.
Ang bola may katapusan yan sapagkat tayo magkakapamilya rin. Yes. Kinakailangan nating bumuo ng isang pamilya. At kailanman hindi ako tutol dyan sa mga basketball na yan. Kasi yan ang laging sinisira sa akin. Hindi daw ako sumusuporta. No. Sa sports, very supportive ako. Pero tinitingnan ko, binabalanse ko, itong mga batang ito'y tatanda rin, magkakaisip at magkakapamilya, gawin natin silang maging mabuting ama ng tahanan. Na sila ay magkakapamilya at magiging asset ng ating minamahal na bayan. Tama kayo dyan. At yung pagiging nawala na ata yung usaping suplado ka. Abo yun po akala lang nila may suplado. Ako po hindi, may suplado po, bagang laging namamalengke. Oo. At nakabalanggot at nakapunit-punit na damit. Ako po hindi lamang namamalengke. Ako'y nagluluto pa po. Oo. Sapagkat mahalaga po sa akin ng pamilya na tuwing araw ng Sabado at Linggo kami ay kumakain sa isang hapag ng hapag na kainan at napag-uusapan namin kung ano man ang mga problema at suliranin ng pamilya. Sapagkat ako'y naniniwala, ang pamilya ang institusyon na bumubuo ng ating pamayanan. Tama kayo dyan. Naku, maraming salamat, Mayor. At sana ay doon sa nalalabing panahon ng iyong panunungkulan ay maipagpatuloy mo ang magandang pagseserbisyo sa ating bayan.